Grabing init. Sobrang init ngayon, guys. Yung mga halaman ko tuyong tuyo. Ibinaba ko muna sila mula sa pasamano. Binaba ko sila dun sa ground, sa flooring, para medyo mag-cool down. At pinainom ko sila ng tubig. Diniligan ko sila ng konti. Parang tao din, ano? Once na nabilad tayo sa araw na napakatagal, yung feeling exhausted ka na, parang mag-faint ka, parang matutumba ka na. Ganun din yung mga halaman. Pag yung antagal nilang nabilad sa araw, and intense talaga yung init, ang tendency, mada-dry up yung mga root nila, and then yung mga dahon nila, magi-yellow. So, walang pinagkaiba, no? Natawag lang tayong human being, and they are plants, no? So, ang makakaunawa sa akin yung mga plantitas, yung mga mahilig sa halaman. Pero yung mga hindi mahilig sa halaman, they don't be bothered. I know that. Ay. Electric pan. Sinisira na yung buhok ko. Ayan. Pero kahit tayo ay busy-busy sa bahay, kahit tayo ay busy-busy sa anumang mga ginagawa, huwag nating pababayaan yung ating sarili. Huwag nating hayaan na may marinig tayo na words from outside na, ay, losyang na yan. O dati ang ganda-ganda niyan. O ngayon mukha ng tsikaka. At yung mga nagsasalita niyan, tingnan mo kung anong hitsura nila. Ganyan ka na lang. Diba? Ako guys, pag mayroong nagsasabi sa akin, minsan, pag ako nagwawalis dyan sa harapan, no, bigla na lang may dadaan, ikaw, tuwinan na lang ako idadaan. Pag hindi ka naglilinis sa loob, naglilinis ka sa labas, ano ka ba? Wala kang kapaguran. Mamahinga ka naman. Sabi ko, bahay ko to. Bahay ko to, natural lilinisin ko. Alam nga naman, di ko linisin. Paano ako titira sa isang bahay na mabaho? 'Di ba? So anyway, some people used to it sa bahay nila na hindi nila nililinisan. Ako guys, honestly speaking, hindi ako makatulog na walang pulbo. Kahit ako ay bagong ligo, hindi ako makakatulog na walang pulbo. Hindi ako makakatulog na ang damit ko ay yung sinusuot ko sa pang-araw-araw. Iba yung damit ko na pantulog, iba yung damit ko na sinusuot ko na ganito, na pang-araw-araw. At halimbawa, katulad nung minsan, no, nag-brown out, pinagpawisan yung pantulog ko, kabibihis ko lang nun. Kahit gusto ko pang suotin ulit yun at nanghihinayang ako dagdag labahan kasi, di ba? Yung balat ko magre-refuse, yung pakiramdam ko, yung feeling na yung negative energy mo, napaka-intense na dun sa damit. So, kakatihin ako nun kahit actually, bagong ligo naman ako, di ba? Pag ako nagsuot ng pangtulog. Pero makati dahil pinagpawisan. So, hindi ako used to it na tumira sa, alam yun, hindi naman kaartihan siguro, no? Hindi ako used to it na tumira sa mga baho. Hindi ako used to it na tumira sa isang room na amoy molds. Alam mo yun? Kasi para sa akin, ang bahay natin is a home. Home means ito yung bahay, yung shelter natin kung saan dapat tayo ay komportable. At ang room natin na ating tulugan, ito yung room na kung saan doon tayo re-recharge ng ating energy once na exhausted na tayo pag nahiga tayo sa bed. And then what happen kung ang bed mo ay amoy molds, 'di ba? Or kung amoy mga Indianos, so
paano ka makakatulog? Pero, meron akong naging friend dati, no? Murukan, nung ako ay nasa Dubai pa. Ang ganda niya, mukha siyang manika. Mukha siya talagang Barbie doll, yes. Pero nagulat ako, nung paghubad niya ng abaya niya, may langaw, may bangaw na lumipad, galing doon sa ilalim ng kanyang abaya. And then, lasing na yung bangaw, umiikot-ikot ng ganun, oh. Napagano na lang ako sa kanya, hindi ako nakapagsalita kasi friend ko siya eh. Alam mo yon, pag friend mo kasi kahit may nakita kang mali, iisipin mo muna, kukuha ka muna ng timing bago mo sabihin sa kanya na bakit ganon, kasi ayaw mo siyang ma-offend, kasi ganon mo siya kamahal bilang friend, no? Pero little by little diniscover ko kung bakit ganon. So yun pala, yung room niya ang baho, and then lahat ng damit niya na sinusuot niya, mga 4 times niya sinusuot bago niya lalabhan. Isa Dubai, napakainit, no? One time na sinuot mo yung damit mo at hindi mo nilabhan, lalo na yung mga damit nila, mga abaya, di ba? So, ano na yung amoy? Pero dahil nga ang mamahal ng mga pabango nila, Chanel 5, alam mo yon, yung mga cold water, ganyan. Mga ano pa ba yung mga mamahaling pabango na yan? Lacoste pink, Lacoste blue, yan, mga kung ano-ano pang mga mamahali na gamot, na perfume, Bulgari, yung mga perfume nila na talagang mga intense yung bango at talagang may mga price din. Pero kahit mamahali ng pabango mo, tandaan nating lahat, hindi matatapalan or hindi matatakpan yung odor ng body mo. The best talaga, lagi kang maging malinis. Maligo ka, hindi lang basta maligo, maghilod ka. Sabi nga nila, bakit daw naka 5 decades of life na ako, bakit yung balat ko walang kulubot, walang walang mga prickles, ganon. Kasi hindi ako makaligo na walang hilod. Pag ako naligo at halimbawa nagmamadali ako, no, quick shower ba ganon, hindi rin ako komportable. I feel sticky. Why? Kasi andun yung dirt. Nirinse mo lang yung pawis mo, but yung dirt naka-attach sa skin mo. That's why you will still feel sticky, no? So hindi ka completely feel like comfortable. So ako yon. So, magiging komportable lang ako kahit gaano pa ako nagmamadali. Hindi pwedeng maliligo ako na walang hilod. Talagang maghihilod ako. Sabi ko nga doon sa anak ko, lagi kong sinasabi sa anak ko, anak, bilan mo ako ng panghilod na matalim ha, yung towel na matalim. Hindi pwede sa akin yung towel na very smooth, very soft. No, hindi pwede. Hindi rin pwede sa akin yung mga naka-roll or yung ganon na panghilod na nabibili sa supermarket na parang napaka slimy, dumudulas lang pag hinilod mo sa balat mo, diba? Hindi pwede sa akin yon. Kailangan ko talaga ay yung nabibili sa Daiso na very rough na towel. Yung very rough siya, pero hindi naman siya nakaka-damage actually ng skin. Nakakapagpaganda siya ng skin. Kasi yung every hilod mo sa kanya, as much as tama yung paghihilod mo, lalo na pag ang paghihilod mo ay sinusundan mo yung circulation ng muscle mo, hindi lang nalilinis ang skin mo actually. Gumaganda ang circulations ng muscles mo, ng katawan mo. Gumaganda yung blood circulation mo at the same time habang naliligo ka. Pag tama ang way ng paghihilod natin and gumaganda ang skin mo. Yes. So, kaya like ko sinasabi sa anak ko, anak, ibili mo ako nung ganong panghilod ha. Pag touchdown mo ng Manila bago ka umuwi dito sa atin sa province. So, bilhan mo ako nung daan ka ng Daiso. Kasi dito sa atin sa supermarket, ang lalambot na mga panghilod. Ayoko ng ganon. Not satisfied enough. So, ayun. So, siguro iniisip ng anak ko, mama ko, kinakain ba niya yung panghilod? Hindi, guys. Alam mo, kasi ako, gusto ko yung mga brother ko, yung nararanasan ko na comfortability, gusto ko ganun din. So, yung isa binigay ko sa brother ko. So, yung isa binigay ko dun sa isang brother ko. And then, gusto kong bilhan ako ng anak ko ulit ng medyo marami-rami kasi bibigay ko dun sa ate ko. And then, some I will keep.
no? Kasi gusto ko lagi may nakatago ako. So anyway guys, napadami na yung ating kwentuhan. Wala lang, yun lang. Gusto ko lang kayong kakwentuhan, 'di ba? Mas masarap kasi kayong kakwentuhan. Feeling ko na kayo ay totoo. Drink. Sarap. Citrus. Mahaba na yung video natin guys. Bye! I love you all.